yung mga peking balita ho ng mga DDS, yung ipinipid ho ng mga DDS, mga kababayan, sa ating mga kapwa Pilipino na maling impormasyon po patungkol sa PhilHealth. Nandiyan na si Mark Francis Alcantara, watching from Toronto yan, habang umiinom ng whiskey. Uy, sasalubungin mo pa yung bagong taon, hinay-hinay. Nandiyan si Robbie Ong, 4 na kilometro yan. Di ba 20 years namuno ang mga Duterte? Anyari dyan? Eh yun nga. No? Gaganda ng bahay nila doon sa sa Davao. Pinakita natin, may nagta-tricycle. Sabi, ayan ang bahay ni Pulong. Ang laki ho, mga kababayan. Anyway, dakuin ho natin ito, mga boss. No? Yung peking ibinabalita at ipinapakalat po ng mga DDS about sa PhilHealth, mga bossing. O eto po ang katotohanan talaga. Tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Ayan. Di ba yung mga litanya ho na ganon? O, ulitin ko. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Ayun. Di ba? Makita nyo yung inyong mga kaibigan na mga DDS, puro ganyan ang litanya. O, hindi tayo pwedeng magkasakit ngayon. Bakit? Kasi walang pondo para sa PhilHealth. Yung mga ganyan ho. Ituloy ko ha. Sasabihin dyan, peki ho yan, mga kababayan. I-hold nyo muna ang mga sakit nyo. Hindi tayo pwedeng magkasakit sa panahong ito. Bakit? Naka-zero budget ang PhilHealth. Ayun, dahil wala daw pong budget ang PhilHealth. Saglit, ano po ba ang katotohanan dyan, sir? Teka, ang bidyong ito ay isang malaking fake news dahil ang PhilHealth ay may halos 700 billion reserve funds. Ayun naman pala 700 bilyon na reserve funds para po doon sa mga kliyente ng PhilHealth. Bakit bawal magkasakit? Siguro ho dahil pamumulitika, mga bossing. No? Siguro po, para masira ang Pangulong Bongbong Marcos. Alam nyo ho, yung mga nagpapakalat, dapat ng mga ganitong balita ho, mga kababayan, dapat pinaghuhuli din ho no? Bakit ho, mga bossing? Pinag-aalala yung mga kapwa natin, pinag-aalala yung mga miyembro ng PhilHealth sa pamamagitan ho ng wala silang makukuha kapag sila ay nagkasakit. Paano na lang kung ganito ang sitwasyon, mga boss? Paano na lang kung naniwala doon sa kanilang mga ipinapakalat na wala kang makukuha sa PhilHealth, nagkasakit. Dahil sa takot na wala akong makuha, dahil sa takot na walang maipambayad at walang maging silbi yung kanilang PhilHealth, hindi na lang ho nagpa-ospital. Ayun, natigok ho. Di ho ba, mga bossing? 700 billion ang reserve funds para po doon sa mga miyembro ng PhilHealth. Sapat yan para sa operasyon ng PhilHealth ng mahigit sa 2 taon. The BICAM understands PhilHealth's capacity to continue managing the National Health Insurance Program given its surplus funds. Our financial position is strong and sufficient to sustain our operations. Sa katunayan, mas malaki ang pondo ng PhilHealth para sa 2025. Mas malaki pa pala at mas maganda, no? Ang kakaharapin ng mga miyembro ng PhilHealth. Sabi ni Antonio Pardoncillo, billboard ni Opao, Dre sa Cebu, ay kay Itaga daw sa Bato. Yung S, kay Digyud na siya. Hindi ko na po naintindihan yung iba. Sabi ni Sir Antonio Pardoncillo. Sabi ni Shiro Kansaki, multi-billion ang pondo ng PhilHealth. Kasi mga kababayan, ginagawa po ng mga DDS, ini-issue po yan para pumatakot yung ating mga kababayan at para magmukhang mali ang pagpapatakbo ng gobyernong Marcos. Paano yan, mga DDS? Sablay kayo dito. Sabi ko naman sa inyo yung mga pagpapakalat ng mga fake news na ganyan, hindi na uubra sa panahon na ito kung kailan ba. Kung mga 1980s kayo nagpapakalat ng mga ganyan, baka sakali pa, no? Maaari pa na mapaniwalaan dahil wala pong paghahanapan, mga bossing, nung katotohanan. Pero ngayon, wala na, hindi na ubra ho yung mga ganyan. Itigil nyo na lang kasi bakit? Lalo pong nagmumukhang
desperado yung mga kandidato ninyo. Di ba? O kahit na kayo taga-suporta lang nila. Tapos gagawa kayo ng mga pagpepeke o pamimemaking mga video na ganito na walang katotohanan. O sino ang unang iisipin ng taong bayan? Sino ang nagpasimula ng mga ganyang pamimeke? Eh di syempre yung mga politiko, di ba? Dahil hindi naman pulingid sa akalaman ng mga bawat Pilipino ho, eh may mga ganyang estilo ho yung mga politiko natin, no? Pagpapakalat ng mga propaganda, mga black propaganda doon sa kanilang kalaban. Sabi na Manolito Enriquez, January Mark, tatawagin na sa Congress ang mga nagpapakalat ng fake news. Oo nga. Wag naman sana akong mapatawag, ano? Napakalayo ho nito para umuwi ako ng Pilipinas. Eh, wala pa naman ho ako nare-receive na na imbitasyon ho, mga bossing. Oh, eh, malabo naman tayo ipatawag doon. Dahil ho yung mga pinagkukuha natin at nire-reactionan po natin galing po sa mga mainstream media, mga kababayan. Oh, game, tuloy! Mula 259 billion pesos sa taong 2024 na ngayon ay magiging 284 billion para sa taong mas dumami pa from 259 billion nung 2024 naging 284 billion pa no sa 2025. Oh, ipapatawag na Singalbu. Totoo? Ipapatawag Singalbu. No, ipatawag na din si Boyba. Sinong Boyba, Mark? Meron ka na naman bago. Si Boyba. Oh. Si Roque, 'di ba? Oh. Ano ba ibig sabihin ng Boyba? Oh. kayo na bahala mag-isip, no? Oh, tuloy natin 'to. 2025. Mas mataas siya ng 25 billion o halos 10%. Ikaw na kinakaltasan monthly, hindi mo mapapakinabangan ang PhilHealth mo. Teka, Oh, ikaw na kinakaltasan ng monthly, hindi mo mapapakinabangan ng PhilHealth mo, nananakot ho, mga kababayan. Eh paano kung yung mga miyembro o yung mga miyembro ng PhilHealth, mga bossing, biglang nagkaisa, gumawa ng group chat, nakaipon ng libo-libong Pilipino? Ay, saglit lang. Mag-ano tayo? Mag-aklas tayo? Magwelga tayo? Mag-rally tayo? Pumunta tayo doon sa harap ng Malacanang? Oh, dahil sinasabi nitong nagsasalita dito, hindi mapapakinabangan. Aba, unfair naman sa atin. Sumugod, mga kababayan. At sa sobrang galit, dahil sa mga narinig nila, ayun, nagwala doon. Eh di napahamak pa ho. Di ba? Oh, tuloy. Totoo kaya yung sinasabi niya na yung hinuhulog daw po sa PhilHealth, buwan-buwan eh hindi mapapakinabangan? fake news talaga. Fake news na naman! Ano ba yung style nyo, mga DDS? Ba't umabot kayo sa punto na yung mga pagbabalita ninyo, yung mga ipinapakalat nyo, masira lang ang Pangulong Bongbong Marcos, eh aabot kayo sa pagpe-fake news? Oh, Kayaan. Allow me to assure everyone that PhilHealth will continue to pay for the health benefits of all Filipinos, with or without government subsidy. It is our goal to finance the best care and benefits available. oh, kahit ano pa daw ang mangyari, tutulong at magbibigay ng kanilang mga serbisyo ang PhilHealth para po doon sa mga miyembro ng PhilHealth, mga kababayan. Sabi ni Music Travel, si Boy Silly, buti hindi sumasayaw-sayaw. Salamat naman kung ganun. Si Boy Silly, eh, bakit sasayaw yun? Hindi naman ho tatakbo. Kapag kayo tipo bang tatakbo lang ho, mga kababayan, yung tipong kasama po sila, no? Sa magre-re-elect. Ayan, dyan po sasayaw-sayaw yan. Dyan po, yan, kakanta-kanta po. Wonderful Tonight. Bakit ho, mga kababayan? Eh, ano sasabihin nun sa entablado? Walang plataforma de gobyerno. Oh, sayaw na lang. Kanta na lang. Napapansin nyo ho, yung mga politiko na tumatakbo, pag walang plataforma de gobyerno, aba, sumayaw tayo. Aba, kantahan ko na lang ho kayo. Wala akong ipapaliwanag eh.
wala hong pakay eh. Wala hong plano para sa bansa eh. Ano gagawin mo? Tututong-tong ka doon sa entablado, wala kang ipapaliwanag. O, sayaw na lang po. Kantahan ko na lang po kayo. It's late in the evening. Ay, hindi, meron na. Di ba nagpasa nga ng nagpapasa ng bill si Robin Padilla na anti-dynasty? Pero nung tumakbo ho, nung nagsabi, ang Vice Presidente, 3 Duterte sa Senado, siya ho yung nanguna eh. Sabi, ba, okay ho yan. No? 3 Duterte sa Senado, magkakaroon ho tayo ng madaming kakampi. Nalimutan niya yata yung ipinapasa niyang bill o yung ipinapapasa niyang bill, no? Na anti-dynasty. Ang gulo, no? Mga kababayan, sila po mismo yung kumakalaban o sila po mismo yung lumalabag doon sa kanilang mga gustong maging batas. Oh. O yan, maliwanag, hindi dapat mangamba ang lahat ng miyembro ng PhilHealth. Kaya huwag basta-basta maniniwala sa multimilyong black propaganda na ito. Oh. Di ba? Bakit kaya ho nila ginagawa yung mga ganyan? Pangalawang tanong, saan ho kaya nang gagaling yung multi-billion na black propaganda? No? Saan po kaya nang gagaling yung mga budget, no, nung mga black propaganda? Oy, sorry, ba't lumabas to? Mamaya pangatlo pa natin topic to eh. No? Saan kaya nanggagaling yung mga black propaganda money na ganyan ho, mga bossing? Sandali, nasan ba yung PhilHealth? Lumabas to bigla. O, tuloy. Ano ba sinusulong ng AKAP? Mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pang kalusugan? Oops! Ayun, yung AKAP, di ba? Binabanatan nila yun. O, sige nga. Sulong ng AKAP, mas matindi pa ba yan sa pangangailangan pang kalusugan? Oops! Teka, mali na naman yan. Alam nyo ba ng AKAP ay ang kauna-unahang programa na tumutulong sa mga Filipino taxpayers na kapusang kita? Ayan. Alangan naman ho, na pabayaan natin yung mga taxpayers na kapuso ang kita. Mark Ramos, inulit mo lang yung sinabi nun. Hindi, paliwanag ko na mabilis ho, mga bossing. Tumutulong tayo doon sa mga tatamad-tamad. Tumutulong tayo doon sa mga gusto na katunganga lang ho sila. No? Tumutulong tayo doon sa ayaw mga magbanat ng buto. Ano ho? Binibigyan ho natin ng tulong, ng ayuda, etc. Eto pa ho kaya, mga kababayan, na sila ho mismo ay nagbabayad ng buwis, ngunit kinapos lang po yung kanilang kita. Eh, syempre, dapat ho yata, yan yung talagang tulungan natin na kumakayod at nakakatulong sa bansa sa pamamagitan ng kanilang buwis. Sila pa ba yung pagdadamutan natin? No? O talagang black propaganda lang yan? Dahil hindi sila ngayon ang nagpapamigay ng AKAP. Nung panahon na sila ay nagpapamigay, okay, mabait sila. Pero iba na ho ang nagpapamigay, iba na. Vote buying na. Sabi ng Vice Presidente. Ba't kaya ho ganun sila? Sa kasalukuyan, mahigit 4 na milyong pamilyang Pilipino na ang natulungan ng AKAP upang di tuluyang masadlak sa kahirapan. O, maniniwala ka pa ba sa fake news na katulad nito? Oh, Don, maniniwala ka pa ba sa fake news daw na kagaya niyan? Saan ka nakakuha ng idea mo? Ramos! Oh, dito pa lang sa bidyong ipinalabas, ipinaliwanag na sa iyo. Hindi mo pa din ipapasok sa kukote mo. Napakasimple na nga at pinadali na nga para intindihin. Hindi mo pa din ipapasok sa isip mo. Mahirap yan. No? Mahirap yung ganyan. Bobo na tawag sa iyo niyan, Don. Ano? No? Yung napakadali na, mukhang problemado ka sa buhay dyan, ha? Ba't nakasimangot ka sa picture mo, Don? Kapag kayong ganyang hindi na maganda ang hilat siya ng muka, kailangan ngingiti-ngiti ka na dyan, no? Tapos, eto, napakadali na nang ipinapaliwanag sa iyo, anak ng tinapa, ayaw pa din pumasok sa kukote mo. Alam mo, sagot dyan, Don, baka sakali makatulong, ha? Tugmolo doon. No? Sabi, ubos na yung pera ng Land Bank, inubos na ni Romualdez. Romualdez. Mali na spelling. Romualdez. R-O
R-O-M-U-A-L-D-E-Z. Hindi Romualdez. Anak ng tinapa. No read, no write ka ba? Mukha naman nakakapag-type ka. No? Mali-mali lang yung spelling mo. Kaya nga ho, mga kababayan, si Don kasi mahina talaga ang kukote. Spelling na lang ho, hindi pa maayos. Eto pa kaya na ipinapaliwanag kahit madaling intindihin, mahirap po para kay Don, mga bossing. Ngumiti-ngiti ka dyan sa litrato mo, no? Palitan mo yung medyo ngiti. Kapag hindi na maganda ang hilat sa namuka, dapat nakangiti ka na niyan. Alam na kung magkano bayad sa iyo, no? Ni Lisa Tanas, 500K tuwing buwan. Sabi ni Bana, 500K. Ang yaman ko naman. Grabe naman. Ganon. Ibig mong sabihin, yung ganitong vlog ko, may mga taong magbabayad ng 500K sa akin. Aba, ang swerte ko naman. No? Binubwisit ko na lang kayo, may bayad pa akong 500K. Ang lupit mo, Don. Iba. No? Iba ang ano mo sa akin. Itinataas mo ko, ha? Yung tipo bang ako, iniisip ko nga dito sa vlog kong to. Parang paano-ano lang Parang pambwisit lang Tapos kayo, iniisip nyo, 500K ang bayad ni Mark Ramos para bwisitin ako. Galing nyo, no? Nagiging confident tuloy ako. Grabe 500K sa ganitong pagbablog. Ganito na lang ho ang pagbablog. 500K pa. Ibang klase yung Mark Ramos. Malupit. Ano ho? Sabi ni ako si Mary Grace Piatos, Boss Mark, ang BOBO kahit anong paliwanag mo, baliwala. Totoo ho yun. No, kaya sabi ko na lang po, kapag kayong magpipicture, mga bossing, gandahan yung ngiti. Kung hindi na maganda yung hilat siya ng muka, flood control naman siya ngayon. Gusto mong mapaliwanag sa yung flood control, balikan mo yung mga vlog namin. Nung kasagsagan ng bagyo, yan, tinapik namin yan. Ngumiti ka na dyan, please, no? And then put some, para hindi naman oily yung mukha mo dyan. Anyway, kalimutan na natin si Don. Mahirap pakiusapan yan.